Ang aswang na tanod. Ako si Jomar, isang construction worker sa isang ginagawang munisipyo sa isang bayan sa probinsya ng Quezon. Mahirap lang kami pero marangal ang trabaho ko. 3 buwan na rin akong dito naka-assign, kaya pansamantala akong tumutuloy sa barracks malapit sa site. Dito rin tumutuloy ang iba ko pang kasamahan. Masaya naman kahit pagod lagi. Basta may sahod, okay na. Pero may isang tanod sa barangay na hindi ko makalimutan, si Manong Fidel. Una ko siyang nakita ng isang gabi, bandang 2:00. Pauwi na ako sa barracks mula sa tindahan ng Yossi sa kanto. Tahimik ang paligid, may kaluskos sa mga dahon at amoy gabi na sariwa at malamig. Biglang lumitaw si Manong Fidel mula sa dilim. Nakaupo siya sa bangkong yari sa kahoy, hawak ang malaking flashlight at may itak sa baywang. "Gabi na, iho," sabi niya habang hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Walang magandang nangyayari sa lansangan kapag madaling araw. Napakagat-labi ako. "Pasensya na po, Manong. Bibili lang po sana ng Yossi." Ngumiti siya pero hindi maipinta ang ngiti. Para bang ngiting walang saya. May kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya ay tila masyadong mapula para sa isang ordinaryong tanod. At ang balat niya tila parang balot ng tuyong kaliskis. Akala ko guni-guni lang. Pagod lang siguro ako, pero hindi pala. Kinabukasan, ikinuwento ko sa mga kasamahan ko sa barracks ang tungkol kay Manong Fidel. Napatawa lang sila. "Ah, si Fidel? Luma na yan. Tanod na yan mula pa noong 90s. Pero wag mong tatawagin ng matanda sa harap niya. Baka ikaw ang itumba," sabi ni Kuya Benjo, ang pinakamatagal sa amin sa trabahong to. May kwento sa kanya, dagdag ni Arman. May mga nagkakawala raw na hayop sa lugar na to. Mga manok, aso, minsan pusa. Pero isang gabi, may nawawalang buntis. Hanggang ngayon, di pa rin nakikita. Alam mo ba kung sino ang huling taong nakita sa kanya? Tahimik ang barracks. Lahat nakatingin sa akin. Si Fidel, sabay-sabay nilang sabi. Hindi ko agad pinaniwalaan. Malay mo, chismis lang. Malayo sa isip kong magagawa ng isang tanod ang ganun. Pero nagsimula na akong mapansin ang mga kakaibang bagay. Isang gabi, habang umiihi ako sa likod ng barracks, may narinig akong ungol mula sa masukal na bahagi ng lugar. Dahan-dahan akong lumapit para silipin. Doon ko nakita si Manong Fidel, nakaluhod sa lupa, may kinakain. Hindi tao ang anyo niya noon. Nakalabas ang mahahabang pangil, matulis ang tenga, at ang mga kuko niya ay tila mga itim na patalim. Kinakain niya ang isang baboy na tila bagong katay, pero ang paraan ng pagkain niya ay parang gutom na hayop. Hinuhugot ang lamang loob at sinusubo ng buo. Tumakbo ako pabalik sa barracks, halos di makahinga. Hindi ko na sinabi kanino man. Wala akong ebidensya at baka isipin nilang nababaliw na ako. Lumipas ang mga araw. Dumarami ang ulat ng nawawalang hayop at isa pang tao, isang matandang babae na nagtitinda sa palengke. Muling nakita raw siya malapit sa barangay hall kung saan naka-duty si Manong Fidel. At isang gabi may sunod-sunod na sigaw mula sa tapat ng munisipyo. Kami mismo ang rumesponde. Dumating kami roon at nakita ang dugo ang semento. Wala ang katawan. Pero may iisang saksi. Isang batang naglalakad pauwi mula sa lamayan. Isang malaking nilalang. May itak, pulang mata. Kinarga niya yung babae. Parang hayop siya. Parang si Manong Fidel. Umiiyak ang bata. Tiningnan namin si Manong Fidel kinabukasan. Naka-duty siya, parang walang nangyari, pero may suot siyang bagong polo at may dugo pa sa gilid ng mga kuko niya. Nagdesisyon akong alamin ang totoo. Gabi ng Biyernes, sinundan ko siya sa kanyang ronda. Nagtago ako sa anino ng mga poste at sumunod sa kanya papunta sa likod ng munisipyo, doon sa abandonadong bodega na dating imbakan ng mga kagamitan. Hindi ko alam kung bakit ako naglakas loob. Siguro dahil hindi na ako mapalagay o baka gusto ko lang ng kasagutan. Pagpasok niya sa bodega,
Sumilip ako sa puwang ng pinto. Ang nakita ko, hindi ko makakalimutan habang buhay. Isa-isa niyang hinubad ang damit niya. Pagkatapos ay tila pinitas niya ang sarili niyang balat, parang nagbabalat ng saging. Sa ilalim ng balat niya, may isa pang nilalang. Itim ang katawan, mukhang paniki ang mukha, at may pakpak na kulubot na nakatiklop sa likod. Tila ba may ritual siyang ginagawa. Umiiyak siya habang kumakain ng isang piraso ng laman. Hindi ko tiyak kung baboy, aso o tao. Tulungan mo ako. Bulong niya pero hindi malinaw kung sa sarili niya iyon o sa ibang nilalang. Bigla siyang napalingon. Narinig niya ako. Tumakbo ako pabalik. Mabilis. Hindi ko na iniisip ang ingay ng hakbang ko o ang hininga kong halos mapatid. Pero narinig ko siya sumisigaw. Ibang sigaw. Halimaw na sigaw. Huwag! Kinabukasan, nagpaalam akong uuwi muna sa aming probinsya. Sinabi ko lang na may emergency. At habang pauwi ako sa bus, lumingon ako sa likod. Sa terminal, nakatayo si Manong Fidel. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa akin, lumipas ang 3 buwan. Balik trabaho ako pero ibang site na. Pilit kong kinalimutan ang karanasang yon. Hanggang isang araw habang pauwi ako, may sumakay sa jeep na tanod. May itak sa baywang, pulang mata, at may bagong polo. Ngumiti siya sa akin, gabi na iho. At doon ko na-realize, hindi siya nanatili sa isang lugar, hindi siya tanod lang, isa siyang aswang. At ngayon, alam niya kung nasaan ako. Kung gabi na't may tanod kang makakasalubong, tingnan mong mabuti ang mata niya. Baka hindi lang siya bantay ng barangay. Baka ikaw na ang sunod niyang babantayan. Murang karne ba ang hanap mo, pero gusto mo pa rin ng mataas na kalidad? Nandito na ang sagot. I Love Gogi, ang inyong paboritong bilihan ng frozen meats para sa pang-araw-araw na lutuin, paboritong ulam ng pamilya, o samgyupsal night ng barkada siguradong pasok sa budget at makakatipid. Sa bawat hiwa ng manok, baboy at baka, makakaasa ka ng mataas na kalidad na karne. Follow us on social media para sa updates. I Love Gogi, kalidad sa abot kayang halaga para sa bawat hapag. Kapag gutom na't may plano, adobo, sinigang o inihaw, game tayo, frozen meat laging